Yearman Review. Year 7. Narito ang mga malaking kaganapan sa buwan ng Abril. Buwan ng Abril nang lumabas ang balitang naselyohan na ang partnership ng Catanduanes State University at isang universidad mula sa bansang Taiwan. Tinawag itong isang unprecedented move sapagkat sa pamamagitan nito, higit na maisasulong ang pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan. Naging posible ito dahil sa pagsasanib pwersa nila Gobernador Joseph C. Cua at presidente ng CATSU na si Dr. Patrick Allen Azanza. Layunin ng hakbang na ito na tuklasin ang potensyal ng CATSU Economic Zones sa bayan ng Verac at Panganiban Campus. Sa balitang nakasentro pa rin sa edukasyon, naging saksi ang buong lalawigan sa pamamaalam ni dating Schools Division Superintendent Susan S. Coliano sa DepEd Catanduanes. Ito ay matapos ang 2 taon at 2 buwan itong panunungkulan sa naturang posisyon. Maaalalang natapat sa COVID-19 ang panunungkulan ni Coliano, kung kaya't napakaraming hamon ang kinaharap at nalagpasan ito sa kanyang panunungkulan. Maituturing na legacy ni Coliano ang mga reforma tulad ng classification of teachers at ang Bronze Award na naigawad sa Departamento para sa Human Resource Development. Noong Abril 4, umupo bilang kanyang kahalili ang kasalukuyang Schools Division Superintendent na si Sakara V. De La Rosa. Sa mundo pa rin ng edukasyon, nagulantang ang buong isla sa balitang pagpapatiwakal ng isang estudyanteng mula sa Catanduanes State University. Sa investigasyon, napag-alamang fisheries student ang 19 anyos na estudyante. Ayon sa malapit na kaibigan nito, hindi niya raw lubos maisip na gagawin ito ng kanyang kaibigan sapagkat napakaganda naman ng pakikitungo nila rito. Gayunpaman, napansin ng ama ng biktima na madalas daw itong balisa mga ilang araw bago nito kitilin ang sarili nitong buhay. Tampok naman ang talento ng mga guro at mga learner with disabilities sa ginanap na Kalinga Show for a Cause. Layon na nasabing pagtatanghal ang makapaghatid ng karagdagang tulong sa mga LWD at mabigyan ng mga assistive learning aids ang mga mag-aaral. Turismo naman, malaking potensyal na maging isang tourist spot sa isla ang Sunflower Farm sa Paco, Baguio. Ito ay ayon sa alkalde ng Verac na si Mayor Samuel Laines matapos ang kanyang ocular visit sa lugar. Ito rin ang naging saloobin ni Tourism Officer Designate Mariel T. Terzar, punong barangay Jaime de Ligon at Mar Asuncion ng Municipal Agriculture Office. Sa buwang ito, naiulit ang 6.2 magnitude na lindol na yumanig sa bayan ng Taghigmoto. Inihayag din ng Catanduanes Tourism Office na mahigit 200,000 katao ang inaasahan dadalo sa Abaca Festival 2023. Tiniyak din ng Pasilco at Sueco na sapat ang supply ng kuryente sa buwan ng Abril ang panahon ng tag-init. Kabilang din sa mga balitang pintukan ng buong pwersa ng radyo at Bicol Periodico ang mga aktibidad may kinalaman sa Semana Santa tulad ng taunang kalbaryo sa bayan ng San Andres kung saan tampok ang mga buhay na tagaganap sa bawat istasyon ng krus na pinagdaanan ni Jesus at ang 7 Palabras. At yan ang mga malaking balita sa buwan ng Abril. Para sa Bicol Periodical Year in Review, ito po si Radyo Patrol number 165, Genius Takyon ng PBA Box 16. Nagbabalita para sa Radyo Periodico. Periodico Yearman Review. Year 7.